So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Junan. Okay guys, Motos pa rin tayo. At eto puta. Actually, kahit walang mag-request nito, papanoorin ko talaga tong battle na to eh. So ito yung battle ni Prince versus Tuki, no? Kung napanood nyo na yung battle na to, informed na kayo na si Prince ay champion or champion ng pulo, tapos si Stuki naman is champion naman ng insane battle, no? Kung ayun nga, gaya nga nasabi ko, kung napanood niyo na yung battle na to, na-introduce na ni MZite yung dalawang MC na to. So ayun, sabi ko nga kanina, kahit walang mag request ng battle na to, papanoorin ko tong battle na to. Pero shoutout pa rin syempre kay Fake Riders sa nag-request ng battle na to. Kung hindi to na-request ni Fake Riders, actually papanoorin ko talaga to. Kasi Prince, dahil alam ko naman siya yung champion ng pulo. Sa pagkakalam ko, ang nakalaban niya sa finals is si J-Doc eh. No? So siya. Si Stuki naman, ang sa insane siya eh, sa insane battles. Yun yung liga ni Vincane. Tapos ang kalaban niya sa finals noon is si Razik. Medyo familiar ako sa battle na yon kasi actually nung time na finals ng insane battles, naging maingay din yung battle ni Dodong Saipa tsaka ni Marichu. So nakita ko lang na kasali tong Stuki versus Razik na finals nga ng insane battle. So ayun, kilala naman natin si Razik, 'di ba? Na-review na natin siya ng ilang beses sa FRBL, which is sobrang effective nga ng ginawa ni Razik sa round 2 ng tournament sa 1 up 4, 'di ba? Pero hindi na naging effective yan sa laban niya kay Killua, 'di ba? So ngayon, si Stuki naman, first time ko siya mapapanood. So, na-excite ako kung paano ko i-breakdown o paano ko hihimayin yung estilo or yung mga lines na baon ni Stuki. Si Prince, ilang beses ko na siya napanood. Na-review na natin siya sa FRBL. Na-review na natin siya napanood na natin siya ng live. Napanood ko na ng live si Prince sa 1 minutes. So, yun. Maraming beses ko na rin napanood si Prince. So, si Stuki, familiar lang siya sa akin, pero hindi ko pa siya napapanood bumatel. So, shoutout Fake Riders. Champion versus champion to. Prince versus Stuki. Let's go. Prince, pinili niya mauna si Stuki. Unang banat kay Stuki. Ultimo to. Pakinggan natin laban. Game! Game! Zite, pinagtirapan mo ako. Kala mo di ko nahalata. Sa lahat ng prinsipe na nakilala ko, ito lang yung mukhang talaba. Papuntang silang mula Bulacan. Nilakad ng maigi nito. Kaya mga gar, tignan nyo naman. Haggard na yung prinsipe nyo. Prince ang puta. Hindi naman bagay. Okay. Ayoko sanang bitinin eh. Pero unang spit pa lang niya unang spit niya dun sa unang linya, meron na kaagad akong napansin na kaagad akong battle MC na kaboses niya. Okay, so ewan ko kung para sa akin lang, pero yung style, gestures ni Stuki para siyang si Six Threat, no? Kung paano siya mag-spit ng mga bara. Although yun pa lang yung naririnig ko, pero sobrang since isa ako sa mga umiidolo kay Six Threat, alam ko kung paano bumatel, paano ko lumetra si Six Threat, and si Stuki para siyang ganun, no? Performance, delivery, sa delivery especially. So tignan natin habang nagpe-perform si Stuki kung mako-confirm ba natin na para siyang si Six Threat. Pero para sa akin, para siyang si Six Threat. Sa mukha mo, maigi nito. Kaya mga gar, tignan nyo naman. Haggard na yung prinsipe nyo. Prince ang puta. Hindi naman bagay sa mukha mo. Isa kang ulikbang papansin sa internet dat ginawa mo ng wamos. Kasi dati ka rin vlogger na naging TikToker bigla.
Ngayon naman sa battle rap siya nakikidigma. Tayo na para talaga siyang si Six Threat. Gestures. Six Threat talaga. Pero yun, pakinggan na natin to. Ngayon naman sa battle rap siya nakikidigma. Kung saan yung trend, na dun si Gago talagang dumidikit pa. Sobrang flexible pumarasite na parang linta. Kung ba't ka finrestylean ni Dats, naiintindihan ko siya. Mas okay nga naman mag-relax kaysa intindihin ka pa. Hanggang ngayon, wala akong maramdaman na pressure king ina. Sino gaganahan sa battle MC nakikipag-usap sa TikTok mag-isa? Tangina. Nakikipag-usap sa TikTok mag-isa. Mongoloid as fuck! Saan mo ba natutunan yan, Brad? Ganyan talaga pag bata ka, idol mo si Patrick sa SpongeBob. Idol mo si Patrick sa SpongeBob. Idol mo si Patrick sa SpongeBob. Isa kang bonjing na attention whore. Yan ang aking pinopoint at kaya ka umaasta na prince kasi pinalaki kang spoiled brat. Spoiled brat. Pinalaki kang spoiled brat. Di mo ako kagaya na supot. Pag walang angle, imamak yung... With Ice, hindi niya masyadong kabisado yung round niya. Hindi, nag-choke. Putang ina, nag-choke si Stuki. Sayang, gusto ko pa naman makita yung Stuki na nag-champion dun sa Insane Battle. Yung line. At kung gusto mo ako marinig, paano ako mag-catword? Time. So, yun. Pinutol na ni Stuki yung round niya doon. Hindi to yung ina-expect ko sa Stuki dahil nga ito yung first time kong mapanood siya. So nag-expect ako ng solid na Stuki kasi syempre may titulo na siya as champion sa Insane Battle pero may choke siya dito, hindi naging malinis at maayos yung performance niya. So okay lang, mali mo sa 2 and 3 baka bawi. At para kay Prince. Kuya side champion yun. Ang inamwak ang puta. Naglakad ako. Mariosip kami. Anong lakad gago? Nakabiyos kami. Aroy. Ang inan to. Nang lalait ka pa ng itsura, ano kala mo maganda? Ikaw nga, hawig mo si Six Threat. Ika-6 na batya. Putang ina. Six Threat ka. Okay. Tanong lang. Kilala nyo to? Eto? Hindi. Same. Rizaleñong wak! Ito yung nagpapaka-Omar Baliw sa music. Gago. Tanong lang. Kilala nyo to? Eto? Hindi. Same. Rizaleñong wak! Ito yung nagpapaka-Omar Baliw sa music, but bitch ako yung may high mind. Magiging malabo iyong imahe pag pinakitaan kita ng highlights. Prinsipe ng Kastilyo laban sa aking alila. That's what I like. Kaya kung sasabihin yung gabi niya to, mga ulul, this is my night. Kamusta, kawal ko? My Ito ba night. yung taga Rizal na nagpapaka-fuego sa stilo? Pues delikado lagay nitong animal. At baka nakakalimutan mong sa fuego di namatay yung Rizal. Kaya tutok sa yung sentido, Stuki. Di na maglalas iyong entity. Di mo kakayanin mga shots. Pinaghalong MP-Gin. Pagkabang dito sa small guy, siya'y no movement figurine. At mapapamalita ay yung pagkamatay. Pagka-bulletin. Kaya... dapat alam mo na pakay ko, kahit dumanak ng dugo, di ako makakaramdam kahit konting guilt. Nasa pangalan mo na nga eh, my intention is to kill. Kasi siya si Mark, stupid. Mark, Stuki. Sa hood nila pinagmamalaki yan. Kasi siya isang kampiyon, palakpakan. Nang ligang walang nakakaalam. Naghari ka sa paligan ni Vinzane? Tas gusto mo kaming magsana all? Proud kang nag-champion ka, tas yung trophy mo pang basketball? Oo, MC to ng Insane Battles. At ang number 1 rule nila doon, dapat yung pagkakabigkas mo, Insane Battles. Insane Battles! Sanginang hassle! Sponsor nila doon, Baby Jack Apartment, gago! Yung mga pangalan ng event nila doon, kakaiba, kala mo paghuhukom. Resentment. D-side. Di naman. Eh, nakadepende yung event sa Google Word of the Day.
Ulul! Mapa-insane battles o insane battles, di nakakadagdag yun ng puntos. Bakit? Nagreklamo ba kami nung tawag nyo sa liga namin, mutos? Tangina nyo, mga barabay! Sino ba pinagmamalaki nyo doon? Si Vincent? Yung Snoop Dogg ng Albay? Pero bilib ako sa mga MC doon, ha? Talagang all around pang multitasker kanilang skillset. Kasi kung sino yung mga babattle, sila din yung nagbebenta ng ticket. Kaya pala ang daming audience, puro recruit ng pota. Para makasali sa tour na nila, simple lang, dat maabot mo yung kota. At yun na nagpabago sa kanyang karir. Stuki, Insane Battles Champion plus Employee of the Year. Ang dami nagsasabi sa akin na nagsasabu ka daw pero di ako naniniwala. Malinaw naman, Chong. Pero sabi ng Northwalk, balik mo na daw yung... basta pang ihaw nila yun! Pumunta ako ng Motos para pangalan ko umugong na. Ulol, gusto mo lang makaklose si 30 kasi makikigulong ka. Shabulero! Di na yan maawat kahit pa anong gawin. Oo, shabulero! Tapos na yung Pasko, tas gusto mo parol pa din. Tanginan to. Gusto mo parol pa din? Ingat-ingatan mo yung imahe mo kasi nakikiangkas ka lang sa pangalan ni Vincent. Bad trip naman. Naging habit niya yan. Tamang parol ka nga, tol, kasi sabit ka lang, hipokrito. Kasi di ba nagkwento ko kay Razik? Sabi mo, di ka nababattle dito sa Motos kasi yung mga MC ka mo mayabang at mahangin. Nung pagka-champion mo sa Atmos, bumaba ka sa event ng Got Bars para makihalubilo sa amin. Kasi wala kaming ideya kung sino ka nun at kung ano iyong hangarin. Tas nung walang nakarecognize sa'yo, biglang ang yabang na namin. Tangina mo, banding namin dito mag-angasan. Di talaga yun magigets ng lower tier. Puro kasigaw ng Atmos, di naman kaya yung atmosphere. Hoy, bading! Hoy, bading! Kala mo, sasabihin mo, meron ka rin dala nun, kaya mababata mo ako dito. Di ako natatakot sa iyo, iho. Kaya kahit magsisisigaw ka dyan, dala-dala mo ang iyong atmosphere. Ngayon ka magyabang sa tunay na kampiyon. Atmosphere, tang-ina! Resback mo ba to kay Dats? Okram, Rex Kaizen, nasa Motos ay talunan palagi. Tagapagtanggol ng mga kalugar mo na nabadid. Siya daw ay natatangi. Pero tandaan mong taga Rizal ka lang at hindi ka si Rizal, tol. Huwag kang magpakabayani. Okay. Malinaw naman yon. Round 1 ibibigay natin kay Prince. Pero hindi sa ganun kalaking agwat, no? Kasi medyo nabitin lang ako sa mga haymakers ni Prince. Nakulangan din ako sa mga punchline, nakulangan din ako sa mga epektibo na linya. So andun yung performance ni Prince, malinis, mabigat yung delivery, pero sa punto medyo kulang, nakukulangan ako sa punto, nakulangan din ako sa bigat ng suntok. Although pareha silang kampiyon, and yes, mas pinakita ni Prince yung pagiging kampiyon niya dito sa round 1, pero alam ko meron pang mas malakas na Prince sa rounds 2 and 3. Bitin lang yung pinakita ni Prince dito sa round 1. Medyo nabitin lang ako dun. Parang hindi pa yun yung malakas na Prince. Feeling ko hindi pa yun yung malakas na Prince, pero sa kanya ko ibibigay yung round 1. Kitang-kita naman sa performance, pero yun, siguro bigyan ko to ng 8-6 in favor of Prince. Isi-6 ko yung Stuki kasi nag-choke siya, tapos yung mga na-spit niyang lines is hindi ganoon ka-epektibo. So parang para sa akin dominating pa rin talaga yung Princeton in terms of performance, and may mga effective lines naman si Princeton, pero sabi ko nga kulang yun sa DN at saka sa bigat. Pero yun, 8-6 in favor of Prince. Etong Rizalenyong feeling Pepe, patatahimikin ko bigla nang di na makasabay. Dahil ganyan di si Rizal, di binigyan ng karapatan magsalita bago mamatay. Predictable ang puta. Dinamay pa na ito yung insane. Okay, so nagulat ako dun. Hindi pa pala tapos ulitin nga natin yun. Time para ang banat, Stuki. Etong Rizalenyong feeling Pepe, patatahimikin ko bigla nang di na makasabay. Dahil ganyan di si Rizal, di binigyan ng karapatan magsalita bago mamatay. Nagulat ako doon. So ayun, na-judge na natin yung round 1 pero additional na lang kay Prince. Solid. Predictable ang puta. Dinamay pa na ito yung insane.
Sige, mag-dis ka lang dyan, pero dyan, di ako tututol. Di ba kasali ka next tournament? Unang event, pag uwi mo, meron ka ng bukol. Kokotongan ka namin dun, tanga. Ba't di mo gawin? Tapos, sige, mamaya. Yeah. Tapos, gusto ko daw mag-motos para umingi pangalan ko. Tangin na, puro ka lang kabulaan ng pre. 2 beses na ako chinat MZ, nahiya na lang ako tumanggi. Real talk yun, di ba? Tapos ano pa ba ang mga sinasabi nito? Tangin na, bawi ko daw to sa mga kalugar ko sa Rizal. Tangin na, kung ano pinagsasasabi. Tanga, katulad lang rin nila ako, wala ako sa yung pakigago. Game! Game! Malipta na to, first time ko sa Motus. Nanood ako ng Battle ni Bliss. Nakasabay ko to, pauwi na kami. In-approach ako nito. Tangin na yung tanong niya, ang cringe, sabi niya sa akin. Kuya, nandito ka rin ba para lumapit kay Kuya MZ? Sabi ko, grabe ang shit. Ganto pala to, di kayang sumuporta sa gig, tangina pag walang kapalit. Real talk, ganyang galawan mo, kaya hanggang ngayon wala kang tropa dito. Di ba inarbor ka ni Vicente kila Casper, kapalit 1,000. Real talk, di ba? Kapalit ng 1,000. Tung si Bano, nagmistulang gapo. Kung di mo pa na-gets yung skema na sinalba ka ng 1 kyaw na parang Invictus at Lanceta. 1 kyaw, Invictus at Lanceta. Okay, grupo nila yun. Invictus at Lanceta. Pinanginom lang naman nila yung pera mo, gagi. Kaya wag ka na dyang sad face. Pinambili lang nila ng 1 case kahit tanong mo pa kay RH. Kahit tanong mo pa kay RH. Kahit tanong mo pa kay RH, hiningan ka ni Vicente ng 1,000 kasi ayaw niya ng no string attached. Pagtapos ka nilang perahan, yung Casper, tamang ghosting agad. Shit. Ano ba? Ghosting agad. Kaya magpalit ka na ng tropa. Yung mga tropa kasi nito, mga konyo, mga parang gago. Tipong pag hinamon mo na suntukan para magsasampa ng kaso. Tangin ng mga tropa mo puta, mga naka-braces na mga Mongolid ang puta. Kaso, ano ba? Magsasampa ng kaso. Lahat daw kasya sa hip-hop, pero mga tulad dito, pampasikip. Tangina, di mo nga alam yung roots, tas aasta ka dyang legit. Dahil lang naman trend, kaya na-intriga ka at nagpapapansin. Paglaos na yung hip-hop, tignan natin kung magra-rap ka pa rin. Time. Tangina, hindi ito yung ina-expect kong battle or hindi ito yung ina-expect kong round 1 and 2 kay Stuki. So, tignan natin. So, hindi to yung ina-expect kong round 1 and 2 para kay Stuki. So, Prince tayo. Uy, tangina. Pwede ko sa Nobilus. Sa mga sinabi mo, tol, di naman ako tututol. Inggit ka lang kasi pag kinakaltukan ka sa baba, bumubukol. Tanginante. Pero alam nyo ba, bukod sa insane battles, nagtsampa to sa ibang turna. Totoo, nagtsampa yan sa ibang turna. Grabe talaga yung movement. Kaso hindi rin kilala yung liga. FRBL bootleg. PRBL. Pleganja Rap Battle League. Tangina, ayos din! May budget kasi yung venue kung saan-saan. Sinasabit yung tarpaulin. Ekisan inspired palag kahit sa sementong walang halo. Bigla-bigla kayo nagpapabattle pag may nakita kayo nakausling pa ako. Kaya ba't eto tinapat? Engot nilapag. Anong feeling na champion ka, tas sasabihan ka lang ni Makoy ng welcome to the club? Pero sa totoo lang, bago yung battle natin, marami akong pinagdaanan. Nung binigay ka sa akin ni Kuya Zayt, sabi ko magiging sayo na yung laban. Kasi alam kong deserve mo naman. Kasi minsan na rin kitang hinangaan. Pero mas nadagdagan yung galit ko sa'yo nung sinabi mong kapag di nagbe-beef si Vegeta, ang tawag sa kanya vegetarian. Yung pagiging tanga mo, masyado mong isinabuhay. Si Goku busy mag-super saiyan, si Vegeta pakakainin mo ng gulay. Ano yun? Nung di niya nakaya, biglang may lumabas na... Nung di niya nakaya, biglang may lumabas na vegetable chef sa mismong fight.
Matatalo na dapat siya kay Frieza kaya tinawag niya na si Ninong Rai. Hoy! Halimaw na bano! Si Vegeta di yung pinapakain ng carrots ha. Sana malinaw yun sa'yo! Tapos yung S sa pangalan lagi niyang inayahan tulad sa karagatan. Yung sa mga battles, yung S sa Stuki nagiging shark, shore, sand, sea. Sa ganong angle siya nagpakalunod. Panay ka SSS, wala ka naman sa hulog. Kulang-kulang ka pa mag-wordplay. Sabi niyo, huwag mo kong aangasan. Ikaw ay utong ginagatasan. Utong. Uto! Asan yung NG? May sakit? Trip mo yung Wex! Feeling battler si Kuya Tol! Give your breast! Cancer ang puta! Tapos, alam mo nang pwede mong ikatalo yung ganong anggulo, pero pinili mo pa din maging brutal. Yan si Stuki, para lang sa dede siya daw ay susugal. Tapos sa mga event, nagpapaka-VIP pa. Feeling star porket courting between ka, nakakahiwa pala talaga yan, no? Angas nitong dukha. Feeling star porket may tala sa yung mukha, angas mo po pala. Kasi siya daw si Isto Cristo. Another Jesus Christ na naka-oversize? Huwag ka nga magpakatanga. Hindi porkit naglalako ka ng pandesal, bread of life ka na. Kasi kung si Heso Kristo sa pangatlong araw pa nabuhay, siya ibang-iba. Alas 4 pa lang bumabangon na yan para magtinda. Sang ina, Jesus Christ na naka-hoodie. Are you fucking crazy? Kung ganyan yung katawan ni Kristo, yung ostya, isasawsaw ko sa gravy. Gago. Mukhang balyena si DRD nung iniluwal. Yun yung giniit niya. Ikaw nga nung pinanganak ka ng nanay mo, kala niya igit ka. Hilig niya manlait. Wala naman disenteng muka. Lubos mo sanang isipin na yung panga mo, step forward, korteng pala ka, tapos ang dami mong ekstra ngipin. Hoy! Di ka mabigat! Huwag kang feeling heavy, boss! Putang ina mo! Anak ka ni Kilan kay Epitetikos! Puro panlalait laban ng verses. Ang pogi, di ba? Porket korting triangulo nagpapakakiluwa. Puro tutuli ka! O kiluwa. Tutuli. Di mo pa ba nakuha ang buod? Nasa tenga niya mismo ang sagot na pagkatapos ng kiluga na yung kasunod. Ito'y palaliman ng baon sa pagkagat. At kung sinong sa atin mas mabangis pre, inaabangan to sapagkat may uuwi ngayong labi. Pinagtapat dalawang kampiyon, pinagtapat. History yun ngayong gabi at ang pinaka-importante sa lahat, wala silang pake. Ang ina, may pake ba kayo? Hindi nga tayo kilala sa lineup eh, gago ka pala eh. Battle of the Champs, to dream match. Kasi, ang dami nagsasabi na baka daw nawalan na ako ng apoy kasi nag-champion na ako sa pulo. Kayo ipagsisilbihan ko pa. Tsaka anong nawalan ng apoy? Sino ba nagsabing sinindihan ko na? Okay. So 8-6 pa rin ang i-score ko dito. Rounds 1 and 2 ng both MCs. Kita nyo naman na hindi pa rin naging epektibo si Stuki sa round 2. Sabi ko nga hindi to yung expect kong Stuki. Kasi syempre may title na si Stuki as champ ng Insane Battle. So nag-expect ako ng solid solid na performance, solid na mga linya. Basta solid na punches, haymakers para kay Prince, which is champion din ng pulo. So kay Prince naman, para sa akin, na-meet naman niya yung expectation ko, pero syempre bilang champ kailangan mag-exceed pa yung laging dapat nag-exceed yung performance dun sa ina-expect ng tao. So ako nag-expect ako kay Prince at ayun, pinakita naman niya, no? Ginampanan naman niya yung pagiging kampiyon niya, pero hindi niya ako masyadong, parang nabitin lang ako, no? Parang gusto ko pa ng marami pang hindi ko pa kasi napapanood yung laban niya kay J-Doc sa pulo sa finals, pero mindset na ako doon, naka-mindset na ako doon na malakas yung Prince doon. So ayun yung ginawa kong basis, no? Since tawag dito,
naka-mindset na ako na malakas yung Prince dun sa finals ng pulo. Yun na yung mindset ko, yun na yung basis ko na tangina, solid yung Prince Kailangan ganito yung mga banat niya, ganito ma-impress ako sa mga linya niya, solid yung mga suntok niya. Pero yun yung ina-expect ko, pero still medyo beaten ako, nakulangan ako sa mga punches. Effective naman yung mga angulo, effective naman yung mga linya, effective naman yung mga jokes, pero still may kulang, may kulang. So yun, overall kay Prince pa rin naman, kitang-kita naman yung performance ng 1 and 2 ni Prince, malinis, compact, unlike kay Stuki na utal-utal, So yun, 16 to 12, kasi 8-6, 8-6, 16 to 12. Rounds 1 and 2 Prince na yun. Maling banat, Stuki. Sinindihan ko na. Tangina, nadidistract kasi ako sa suso mo, bakat eh. Tapos ang round 3 gago. Ay round 2 pala. Joke lang. Next time kasi tangina mag baby bra ka pre. Nakakailang gago, nakakalimutan ko yung lines ko eh. Gago puta. Tangina. Debut battle niya sa pulo, siya daw ay sunugan represent. Debut battle niya sa Motus, siya daw ay pulo represent. Battle niya kay Grim sa FRBL, siya daw ay Motus represent. Halata naman sa kanya kung kanino hinango yung tarima. Pero masyado pa mahina. Kupal, akala mo may tira. Kupal, akala mo may tira. Sige, kayo na yung next na Class G. O next na 3D. Sige, kayo na yung bida. Pero siya si Prince, ang unang Prince, repin lahat ng liga. Tangina ang puta. Tangina, repin lahat ng liga. Akala ko sa league. Akala ko sa mga league tumatalon para sa mga labang shit. Akala ko sa mga league lumilipat para sa mga tirang madiin. Pagkasampa, feeling star, balimbing ka lang rin. Sobrang ay shit. Tangina, sayang. Sobrang grabe yan mag-grind, parang si Omar B. Kaso kaka-battle, tangina, nawalan na ng loyalty. Parang si Omar B, nawalan na ng loyalty, shit. Kaya ka din nire-respeto ng mga nakalaban mong veterano. Astahan lagi underdog para may excuse siya pag natalo. Shit. Tulad ni Dats, pinrestyle lang ka. Pinagmukha kang tanga. Si Mista, laban nyo sa Dahagda. Halos freebirds na yung mga piyesang dala. Kaya di ka nila sineseryoso sa mga piece nila, wag ka na magtaka. Hindi ka mahirap sulatan, Prince, sadyang waka lang talaga. At kung ba't ako nag-under prep, mga hurado sa mga panalo mo, mga dakilang master chef. Di na kailangan ng body bag para yung champ i-disrespect. Tama na siguro yung paliwanag na binigyan kita ng 2 days prep. Time. Maling banat. Okay, so yun. Hindi na naging epektibo. Akala ko makakabawi si Stuki sa round 2, pero pagdating sa round 2 naman, naging ganun lang din. Pagdating naman sa round 3, akala ko kahit papaano makakabawi ng malinis na performance, maka-direkta na suntok, pero still ganun pa rin. So yun, consistent si Stuki dito na hindi ganun ka prepared, So yun, Prince tayo. Na binigyan kita ng 2 days prep. Time. Maling banat. Poy ko sa 2 days prep mo, gago, November pa lang binigay na yung lineup. Tanga ka. Wala akong paki sa'yo. Wala rin akong paki sa'yo, huwag ka magsalita. Tangina to. Yung body bag mo, bibit-biting ko. Ako yung malaki yung dede, pero yung sasabihin ko mamaya, didibdibin mo. Maghintay ka. Tangina mo diba, round 1 to 3, nag-choke siya, puro starter, lahat to. Ready ka na? Ang ina, puro choke ka eh. Sopa goose. Bukin ang ina mo. Kamatch mo yun. Ang ina mo. May linya ka sa PRBL na nagpabago sa takbo ng buhay ko. Sabi niya dun, hindi to kalokohan
Ganto mag-content ng buo. Kailangan ko pa bang bumiyahin ng tren mula Baclaran to Caloocan para sabihing monument ko to? Monument. LRT bars! Yun ba yung train of thoughts, tangina ka? Bumabiyahe ka na lang, bumabars ka pa? Pare, di yan all goods. You better shut the fuck up. Yung bibig mo gusto ko, mute, biyahe pa. Di ko alam kung sa pag-iisip ba'y nagkulang. Pag di ka tumigil ka kay LRT mo dyan, pipilayang kita sa di ka na makatayo man. Nakakahawa to. Pero kita nyo, kahit ginamit ko yung wak na anggulo, durog pa din at pinong-pino. Anong masasabi mong ginayo ko yung katangahan mo? Okay, Rino, gago. Pero alam nyo ba, si Stuki, hayok na makilala. Para sa ganung bagay, pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga ginawa niya. Game! 2021, sumali ka sa maliit na liga sa Rizal, tama? Nangangarap ka lang din noon. Nagsumikap, nakilala sa dinaming kinahon. Naging maganda at maayos yung takbo sa'yo ng panahon. Same na taon, nag-champion ka rin noon. 2022, that's the time na kinuha ka ng malaking liga na FRBL. Yun yung unang tagpo. Debut battle mo, finals ka kagad kasi tiwala sila sa'yo. Kaso ikay naging mayabang, mahangin, sagad ka pa ng gago. Kaya kinalabasan, ikaw yung nabadibag, nag-choke ka pa kadahilanan ng iyong pagkatalo. Na-disappoint dun sa'yo sila Kuya Rayan, pero nilakad ka pa rin ng mga tropa mong makukulit. Pinagbigyan ka ng pagkakataon, pero nag-choke ka na naman, tapos na 3-0 ka pa ulit. Tapos ngayon magagalit ka, na kesyo di ka kinukuha ng liga na nasa sarili mong bayan, dahilan para sila Kuya Rayan, palihim mo na siraan. Ang lakas ng loob mo, ikaw naman may kasalanan. Wala kang karapatan magpakita ng pangit na imahe kung di ka nagpakita ng magandang laban. 2023, Insane Battles Champion, bagong tour na mga chong. Sumali ka doon, tapos yung mga kasama mo may hina, tapos long hair ka pa doon. Umabot ka ng finals, at para lang manalo, alam nyo ba yung ginawa niyang technique? Nagpugupit siya ng buhok para di siya mapredict. Galing, ginawa mo yun, seryoso? Ako'y di sang-ayon. Kailangan mo pang putulin yung matagal mo ng imahe para lang mag-champion. Wala naman akong problema sa tactics niyan. Ang pinoproblema ko, lumabang ka nun, tapos yung kalaban mo, si Razik lang. Pero congrats ha, kasi ikaw daw yung bigatin. Bilang pa-premyo tol, congrats. Pasok ka na sa liga namin. Gagawin niya! Pasok ka na sa liga namin. Kasi sabihin na natin nag-champion ka sa sa Insane tol. Sige, nag-champion ka. Oh. Bumababahok mo. Oh. Napansin ba karir mo? Na-market ka ba? Di ba hindi? Hindi naman ako sa nagrurunong-runungan. Nangihinayang lang ako kasi ginawa mo yung sa ligang di ka naman matutulungan. Gagawin niya ang lahat para lang manalo po. Kahit sa maliit na liga siya'y magpapakabano. Nagpagupit pa ng buhok, etong veterano nyo, ngayong nandito ka sa motos hanggang saan ka dadalay ng pagkadesperado mo. Balikan natin, 2021 nag-champion, 2022 nabadibag sa mataas na liga, 2023 nag-champion, 2024 mababadibag sa... Oh, panibagong pinto! Ultimo ka na naman agad! Bigyan mo naman ng halaga! Kung matatalo ka na naman ngayon, isa lang ibig sabihin nun, mahina ka talaga. Tayong mga kampyon, ang nagsilbing tubig na naglagay sa baso nakaraang taon. 30, Joz, Friends, Tuki, ikaw yung huling patak na nasa ibabaw. Lahat sila sang-ayon. Kaya sa pagkabig sa baso ng unang taon, ikaw ang unang matatapon. Tangin solid yun. Tangina mo! Joker kayo mga taga-Rizal, ayaw niyong manalo. Putang ina niya. Ang dami nagsasabi, nasa pulo, nagpapatutorial. Paano daw manalo sa pulo? Madadali lang daw yung mga kasali. Sabi ng mga bugret. Hayaan nyo, sa parating na pedestal, tuturo ko ulit. At last, mga tira mo kapos sa kadiliman nagtapos. At eventa din nagsasabi na, huling tula na to ng Rizal, ni Ultimo at Diyos. Ang dami kaya para sa laban yun. Okay, so pinakamalakas na round ni Prince yung round 3. Yung punto niya about dun sa, ang ganda ng pag-breakdown ni Prince dun sa journey ni Stuki, no. Nagustuhan ko 'yon, nagustuhan ko yung pag-breakdown niya. Mas nakilala ko tuloy si Stuki dahil sa kanya.
no? Sabi nga nag-champion na daw sa ganitong liga at nag-champion sa ang alam ko lang kasi nag-champion siya sa Insane. Pero thank you Prince dahil sa pag-breakdown. And nagustuhan ko yung round 3 ni Prince, nagustuhan ko yung pagkaka-construct, nagustuhan ko yung mga pulido na punto yon, rekta yon, direkta kay Stuko yon, and nagustuhan ko yon. Solid na round 3 yon. Pero ayun, ano ba yung pinaka kay Stuki, tangina. Hindi to yung inaasahan kong Stuki, no? Kasi syempre rounds, sabi ko nga sa inyo, mayroon na silang titulo as kampiyon ng iba't ibang liga. Syempre, si Stuki, inaasahan ko, sabi ko nga sa inyo, first time ko mapapanood si Stuki, so in-expect ko na tangina solid to. Pero nangyari, hindi naging maayos yung performance ni Stuki all 3 rounds. Prince naman, sabi ko, napanood ko na si Prince ng live, na-judge na natin siya sa FRBL. Sa Motos ata, hindi ko pa, ito ata yung first time ko na ma-judge ulit si Prince sa Motos diba? So, ayun, all 3 rounds kay Prince yon, pero pinakamalakas na round ni Prince is yung round 3. Andun nakasiksik yung mga punto. Actually, yung pinaka-punto ni Prince doon, yun yung pinaka-nagdala. Ayun, medyo matagal lang yung pagkaka-build up ng mga punches or ng mga haymakers, pero kanya pa rin yun. So, bigyan ko to ng 9 points para kay Prince. So, 8, 8, 9, 16, 25 points. Tapos, Stuki, 18. So, 25 to 18, malayo yung agwat nun, especially sa round 3 na sobrang pulido ng performance ni Prince. Sobrang tindi, sobrang bigat ng mga punto. Ganda nung pag-breakdown niya sa naging journey ni Stuki na nag-champion sa ganito, nalaglag sa FRBL, nag-champion sa Insane, Motos na ulit, tapos ikaw yung huling patak ng champion ngayong taon. So, kapag siya yung unang malalaglag, ang ganda nun. Yun, ang daming naging story ng round 3 ni Prince, and pinaka maganda at pinaka makulay na round yun para kay Prince. So, yun, 25 to 18, all 3 rounds, Prince ako dun. Motos Battle League, Ultimo 2. Mag-iaya pa kayo para sa laban na yun, no? Siyempre gusto magpasalamat sa Northwalk by round 3 dito sa Barangay Tibig, silang Cavite. Silip na kayo sa place nila, meron silang Facebook page. Ayan, try nyo yung mga pagkain at drinks nila dito. Sobrang solid dito. At yun, ang boto ng Urado, malinaw naman sabi ng mga judges. Mag-iaya para kay Prince. Shout out Yo, Stuki, yan. Prince, shoutout nga lang pala, shoutout kay Wen shoutout pala sa mga tropa ko, Dow Fellas, JLC, Rikinaro, Jabo. Shoutout kila 7K, kila Calix. Tapos shoutout Travis Clot. Harap ka naman, Tapos, ayan sila boss na pumunta dito. Salamat sa suporta. At salamat kay Stuki. Salamat sa lahat. At sa girlfriend ko, mag-ingat kanya sa Reblon. I love you. Ayun, shoutout sa mga kasama ko kay Lihari, kay Kuya Gerald, at sa special sama ko kay Lau. Shoutout kay Kuya Alex, kay Kuya Den. Yun, sa lahat ng katrabaho ko. Baka yung sunod. Ay, hindi na nag-judge, no? So, malinaw naman sinabi nga ni MZ. So, ayun, shoutout Fake Riders sa request mo. Sana nagustuhan mo yung breakdown natin doon. Yun lang yung masasabi ko sa battle na to. Prince vs. Stuki. Congrats sa 2 kampiyon. Shoutout ulit. Fake Riders. Sana napapanood mo to. So, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.